Praise God, tayo po imisa na pong damalangin, magtaas na ating mga banal na kamay. Mapagpala po naming Diyos, aming pinakamamahal na Jesus. Hallelujah, maraming salamat Diyos sa palagis mo sa bawat jigto, ng malagaway na tapos na, sa mapapuring awitin, sa mabuhay na patutuo ng mga minamahal na makapatiran, ng silbing lakasan, na aming kanya-kanyang panampalataya. Maraming salamat Diyos, hallelujah, sa kadakilan, sa kabutihan. Hallelujah, hallelujah. Maraming salamat sa pagkilos mo sa aming kalagitnaan na patuloy mong pinapatunayan na ikaw ay nandirito sa yung tinimang banal na gawain. Hallelujah. Salamat o Diyos sa muling tagumpay na pinagkaloob mo sa bawat sa amin. Kaya naman sa oras na ito, sa pag-aaral ay mga banal na staan ng buhay, sa nabalikod. Sa ganang balikod ako ay walang magagawa. Tayo sila mo maasa. Hallelujah. Ikaw po mabigay. Nakatagas-sabit din aking labi. Patuloy mo kami sama ng Santong Espiritu. Hallelujah. Tukuban ang kapangyarihan sa makapangyarihang pangalan ni Jesus sa unang panalay namin, dear beloved and honorable parents, Lord. Amin sama-samang sinasaway, pinapalayas lahat ng uri ng gawa ng kaaway. Then must be the says, thou shalt believe, cast out, cast out in Jesus' name. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Glory to God. Malakas sa palakpak para sa ating mabait na Diyos. Malakas sa praise the Lord. Purihin ng Diyos, purihin na ating pinakamamahal na Jesus, mga minamahal. Hallelujah, hallelujah. Ating buksan ating mga banal na kasulatan sa Book of Acts, chapter 20, verses 24 and verse 35. Sabi ng banal na kasulatan, hallelujah, ating mababasa ang mga banal na salita ng ating mabait na Diyos. But none of these things move me, neither count I my life there unto myself, so that I might finish my course with joy and the ministry which I have received of the Lord Jesus, to testify the gospel of the grace of God. Verse 35. I have showed you all things, how that so laboring you ought to support the weak, and to remember the words of the Lord Jesus, how he said, it is more blessed to give than to receive. Habang inaanda yan sa Tagalog, ako po muna nagpapabot ng pinakamataas sa pagpupuri, pagwala at pagsamba, pagdalakila at pagpaparangal para lamang sa ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Palakpakan po muna natin ang ating mabait na Diyos. Doble ang pag-respeto at paggalang sa ating dearly beloved and honorable parents, Lord, sa ating malabang lista with the Almeida, the ensign prophet of the loving God, at ganoon din po sa ating beloved assistant pastor, Linus Almeida, our beloved Mamatir, sa mga aral, mga turo, na ayan po tumimo sa ating mga puso at mga isipan, sa lahat rin po ng mga beloved Almeida children, to the beloved with the family, sa lahat ng mga kamagagawa, sa banal na gawain ng Diyos, sa lahat ng makapatiran na naro sa ating banal na gawain. Hallelujah. Salamat sa ating mabait na Diyos. At ako po'y nagpasalamat sa ating mahal na Panginoon sa 17 taon, mga kapatid. At praise God, na sa awa at tabag ng ating mabait na Diyos, tayo po'y patuloy, inyo po kapang lingkod ay patuloy na nagagamit ng ating mabait na Diyos sa pangangaral ng kanyang mga banal na salita ng buhay. Praise God. Hallelujah. Year 2008, mga minamahal, nang mag-umpisa po ang inyong balingkod na mangaral sa edad na 15 taon. At salamat sa ating mabait na Diyos, so talagang sa loob ng 17 taon na tayo po ay kinabagan ng Diyos sa pangangaral. Praise God, marami na rin po tayong naging karanasan, mga experience, mga minamahal na ayan po ang nagpatatag sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating mabait na Diyos. Mga minamahal, basahin po natin sa Tagalog. Mga Gawa, Kabanatang 20, talatang 24, at italon sa talatang 35. Dito sa aklat ng Mga Gawa, Kapitulo 20, versikulo 24 at 25, talon sa 35.
Datapwat hindi ko minamahal ang aking buhay, na waring sa akin ay mahalaga. Maganap ko lamang ang aking katungkulan at ang ministeryong tinanggap ko sa Panginoong Hesus, na magpapatotoo ng Ebanghelyo ng biyaya ng Diyos. At ngayon, narito, nalalaman ko na kayong lahat na aking nilibot na pinangarangalan ng kaharian. 24 lang. Italon sa 35. Hallelujah. Sa aklat ng mga gawa, Kapitulo 20, versikulo 24, talon sa 35. Datapwat hindi ko minamahal ang aking buhay, na waring sa akin ay mahalaga. Maganap ko lamang ang aking katungkulan at ang ministeryong tinanggap ko sa Panginoong Hesus, na magpapatotoo ng Ebanghelyo ng biyaya ng Diyos. 35. Nagbigay halimbawa ako sa inyo sa lahat ng mga bagay, na sa ganitong pagpapagal ay dapat kayong magsaklolo sa mahihina, at alalahanin ang mga salita ng Panginoong Hesus, na siya rin ang may sabi, lalo pang mapalad ang magbibigay kaysa sa tumanggap. Amen. Amen. At masabi ng praise the Lord. Puri ng ating mabait na Diyos, napakaliwanag na ating nabasa. Ito po, mga minamahal, ay pagpapahalaga. How praise God ng mga anak ng Diyos o ng mga Kristiyano sa kung saan sila ginagamit ng ating mabait na Diyos. Dito mga minamahal, nakita natin, ang buhay ng tao ay napakahalaga. Ngunit subalit mas mahalaga yung buhay na ito po ay ipinagkaloob ng Diyos sa atin at ito po ay ating ipaglingkod sa ating mabait na Diyos. Everybody praise the Lord. Na dapat hindi ko minamahal ang aking buhay na waring sa akin ay mahalaga. Maganap ko lamang ang aking katungkulan. Ayan. Kaya dito mga minamahal, nakikita natin ang kahalagahan ng katungkulan. Ang kahalagahan ng pagkakatawag, pagkakapili sa atin ng ating mabait na Diyos. Kung ano po ba yung ating pahalagan ngayon? Yung buhay ba dito sa sanlibutan? Makamundong buhay o ang buhay na ayan po ay galing sa ating mabait na Diyos? Buhay na makalangit. Buhay na ayan po ay hiram lamang natin sa Diyos na ayan ay kinakailangan nating ipaglingkod sa Kanya. Maganap ko lamang ang aking katungkulan at ang ministeryong tinanggap ko sa Panginoong Hesus na magpatotoo ng Ebanghelyo ng biyaya ng Diyos. Palakpakan po natin ang ating mabait na Diyos. Say, praise the Lord! Puri na ating mabait na Diyos. Katulad sa ating dear beloved Honorable Paris Lord, inibig nila ang katungkulan, ang katawagan, ang pagkakapili sa kanila ng ating pinakamamahal na Jesus. Tinawag sila at pinili sila para manguna sa buong kongregasyon na ito. Nanalangin at ayuno para sa kaligtasan ng maraming mga Kristiyano o maraming mga tao na ngayon ay napabilang sa mga tunay na mga anak ng Diyos. Kaya dito mga minamahal, makita natin, sabi pa ng Biblia, sino raw yung mas mapalad? Yung nagbibigay o yung tumatanggap? Sino? Ha? Lalo pang mapalad ang magbigay kaysa tumanggap. Everybody say, praise the Lord. Kaya nga sa atin mga minamahal, wala nang pinakamahalagang bagay sa atin kundi ang mapaglingkuran ng ating mabait na Diyos. Tama po ba? O ang mas mahalaga sa atin yung buhay na makasanlibutan? Nasa sanlibutan pa tayo Ang kaibahan lang natin, hindi na po tayo nabubuhay ng naayon sa sanglibutan. Mas iniibig natin ang mga bagay na ito ay espiritual. Patungkol sa paglilingkod sa ating mabait na Diyos. Lahat sabi ng praise the Lord. Kaya nga si Apostol Pablo, ang sabi ng Biblia, wari sa kanya ay mahalaga ang buhay. Pero mas inibig niya ang katungkulan, mas pinahalagan niya ang ministeryo na iniatang sa kanya ng ating mabait na Diyos, yung mga gampanin, mga pasanin, kung paano makapagbigay lugod sa ating mabait na Diyos. Siya ay nagbigay halimbawa sa lahat ng bagay na sa ganitong pagpapagal, ang sabi ng Biblia, ay dapat kayong magsisaklolo sa mahina at alalahanin yung mga salita ng Panginoon, ng Panginoong Hesus, na siya rin na may sabi, lalo pang mapalad ang magbigay kaysa tumanggap. Maaari ba tayong pumalakpak sa ating mabait na Diyos?
magsisaklolo sa mahihina, tulungan ang mga mahihina sa pananampalataya, baka pa ng prayer. Yung mga nag-backslide, sila ay muling dalhin sa paanan ng Diyos, hayuan, sharean muli ng kabutihan ng Diyos. Ating mga loved ones, mga taong napapahamak ng kailangan ng kaligtasan. Sapagkat sabi ng Biblia, mas mapalad yung nagbibigay kayo sa tumatanggap, kaya nga ibigay mo, ipagkaloob mo, o rather ipaglingkod mo ang iyong buong buhay sa ating mabait na Diyos. Hinatalakas ang taglay sapagkat habang ikaw ay, hallelujah, naglilingkod sa ating mabait na Diyos, tandaan po natin, hindi tayo kailanman mawawalan. Lalo pa tayong magkakaroon ng meron. Pagpapalain tayo ng ating mabait na Diyos. Palakpakan natin ang ating dakilang Diyos. Everybody praise the Lord. Kaya nga mga minamahal, lalo na sa ating mga parents, di ba? Lalo na may mga anak tayo na maliliit pa. Oh, sa inyo nga bang lingkod nga, hallelujah, praise God, salamat sa ating mabait na Diyos sa 17 taon na sa awat abag ng Diyos, bagamat marami tayong mga pagkukulang, makainaan, minsan nakakasingit ang kaaway. Ngunit ang sabi ko nga, pag maramdaman po natin yung presensya ng Diyos, isa po yun sa mayroong katiyakan, mayroong kasiguraduhan na ikaw ay napapatawad ng ating mabait na Diyos. Sapagkat hindi mo maramdaman ang presensya ng Diyos. Hindi papatak ang luha mo pag hindi ka napatawad ng Diyos sa iyong mga pagkukulang, pagkakamalit, pagkakasala. Kaya nga salamat sa ating mabait na Diyos, tayo po mga minamahal na hanggang ngayon ay pinangawakan ng ating mabait na Diyos. Napatunayan natin simula sa pool ng ating ipaglingkod ang ating buong buhay sa Diyos. Tayo po ay pinagpalang lubos ng ating mabait na Diyos at hanggang sa oras na ito tayo ay nananatili, pinangawakan ng Diyos, matibay, matatag sa ating kanya-kanyang pananampalataya. Palakpakan natin ang ating mabait na Diyos. Lahat magsabi ng praise the Lord. Naalala ko nga, year 2000, mga minamahal na kami ay ng aking mahal na ating beloved Lord preacher ay mautusan, maatasan ating dearly beloved parents Lord magkursada sa Palawan. Ako po ay ilang taon pa lamang noon. 1992 ako pinanganak. Year 2000, 8 years old. Kasama ako ng ating beloved Lord preacher sa Palawan. Ang una namin sinakyan, barko. Tapos pagdating doon sa, hindi ko alam kung sa El Nido ba yon. Basta doon sa hintuan ng mga barkong malalaki. Tapos sumakay pagbabaroon sa daungan. Sumakay kami ng bangka papunta naman doon sa pagkukursadahan. Grabing karanasan mga kapatid sapagkat nasagupa namin ang malakas na alon. Nung time na yan, merong bagyo. Maliit na bata pa lang ako noon, 8 years old. At sa madaling sabi, nakarating doon sa pagkukursadahan. Hallelujah, grabing mga biyaya at pagkapada ng Diyos, mga himala. Aking natandaan, aking nakita roon, bagamat ako'y nasa murang edad pa lang, hallelujah, ang hindi ko makalimutan doon, yung isang choir member, mga awit, na nag-alaga sa akin. Dahil syempre ating beloved Lord preacher, mangangaral ng Diyos, concentrate talaga siya sa pangangaral. Ang ginawa, minamahal, talagang inalagaan po ko kasi maliit na bata pa lang ako noon eh. Binigyan ako ng pagkain na pambata. Oh. Ano man tawag doon sa parang Milo? Andong-andeng? Na iniinom? Hindi. Tapos binigyan ako ng tinapay. Chucky! Ayun. Oh, ayun yung matatanda ko doon. Binigay sa akin, tapos tinapay. O syempre, maliit na bata pa lang ako noon, parang ano pa lang eh, palaro-laro pa lang. Hallelujah.
Pero aking nakita roon, maraming mga himala ng ating mabait na Diyos. Everybody say, praise the Lord. Hallelujah. At recently lang, nakausap ko yung nag-alaga po sa inyo balingkod. Hindi ko na kasi matandaan. Ang maalala ko lang, isang mga awit na nag-alaga sa akin. O siya po ay kabagan naman na Pinoy, may mga anak na rin. Naalala niya, mga himala ng ating mabait na Diyos nung mga panahon ng year 2000, dun sa Palawan. Grabe! Himala ng ating pinakamamahal na Yesu Kristo. At nung time naman na yan, year 2000, kapag kagaling namin sa krusada, grabing mga himala ng malapay noon. Pagkagaling sa krusada, pag-uwi namin sa Manila, sa main church, sa Nabaliches, siya namang pagkapanganak ng aking beloved Mama Tess. Yung aming bunso na kapatid, February pinanganak. So marami naman doon ko nakita, grabing mga himala ng ating mabait na Diyos. Dahil, nung kami ay nasa, siyempre karagatan, tapos babagyo, wala kayo bang gagawin kundi asahan ng ating mabait na Diyos. Paano kung lumubog yung bangka na aming sinakyan? Maarahil kami ay mamatay. Kaya ang ginawa natin, beloved preacher noon, itinali ako sa galon. Para kung lumubog ang bangka, lulutang kami sa pamagitan ng galon. Yung malalaking galon, yung lagay ng gasolina. Sa madaling sabi mga kami naman, mga himala ng ating mabait na Diyos, hindi naman kami napahamak. Dahil totoo, pag sumusunod ka sa kalooban ng Diyos, sa pamagitan ng pangangaral ng Ebanghelyo ng kaligtasan, hindi ka pababayaan ng Diyos. Iingatan ka, proproteksyonan ka ng ating mabait na Diyos. Everybody say, praise the Lord! Hallelujah! Sabi nga, lumakad ka man sa apoy, hindi ka hindi ka masusunog. Oh. Lumakad ka man sa katubigan, hindi ka mababasa, hindi ka lulubog, hindi ka bakit minamahal? Proproteksyonan ka ng ating mabait na Diyos. Palakpakan natin ang ating dakilang Diyos. Everybody say, praise the Lord! Kaya nga napakaligaya ang maglingkod sa Diyos. Pero sa nakikita ko sa inyong mga mukha, parang hindi kayo maligaya. Maaga pa. 3:04 pa lang. Maaari ba tayong pumalakpak sa ating mabait na Diyos? Everybody say, praise the Lord! Sa madaling sabi, lumaon ang panahon. Ito na po tayo ngayon, kinahabagan ng Diyos. Amen? Hallelujah, hallelujah. Nagkaroon ng pamilya. Hallelujah. Kaya nga pag naisip ko, hindi basta-basta ang maging manggagawa ng Diyos. Kahit kami po ay anak ng manggagawa ng Diyos, ordained preacher, beloved ordained preacher. Hindi po tayo pwedeng mamuhay sa karangian, mamuhay sa kasaganaan. Hindi porke anak ng isang beloved ordained preacher, marangya ng buhay, masagana na, laging kumakain. Hindi po Laging ang gusto ang nasusunod. Bibili ng damit, bibili ng kung ano-ano diyan, kakain sa labas, hindi po Nasanay tayo sa buhay na ganito. Nasa kahirapan, pioneering. Hallelujah. Ito na yung aking kinalakihan. Puri ng ating mabait na Diyos. Kung kumakain man tayo ng masasarap na pagkain minsan, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Pero ang aking kinalakihan na kinakain bilang manggagawa ng Diyos, talagang talbos ng kamote. Isaw-saw sa bagoong. Mag-ulal mong tuyo. At kamatis. Mag-ulam ng talbos ng kamoting kahoy. Maglaga ng kamoting kahoy. Naggimas. Praise the Lord! Kaya sa tinagal-tagal ng paglilingkod sa Diyos, ito na tayo, magkakasama pa rin po. Amen!
Pastor, praise the Lord! Kaya dito na tayo. Dito na tayo babalikan ng Diyos sa paglilingkod na ito. Mahalin lang natin ang gawain ng Diyos. Mahalin lang natin ang Diyos. Mahalin lang natin ang ating mga kaligtasan. Higit sa lahat, ang mahal na Yesu Kristo, bakit po minamahal? Siya ang nagmamayari ng ating buhay. Inatilakasang tagla, everybody, praise the Lord! Salamat sa ating mabait na Diyos. Maraming mga himala. At year 1998, 6 years old pa lang ako noon, mga kapatid, krusada naman sa Cabanatuan City. Nandun sa pastoral house, merong una at pangalawang palapag, umakyat ako sa second floor. Ang nangyari, nalaglag ako sa hagdanan dahil tinignan ko yung ibon, mga ibon na lumilipad. Naengganyo ako, pero hindi ko so katakalain. Malaglag pala ako. Hindi nauna ang aking paa. Ang naunang bumagsak, itong aking bibig, itong aking nguso, bumagsak sa baitang ng hagdanan. Mataas, sa edad na 6 na taong gulang. Pagbagsak ko dun sa hagdanan, sa baitang ng hagdanan, sa pinakababa, bumulwak agad, excuse me muna sa mga kumakain. Bumulwak agad na napakaraming dugo galing sa aking bunganga. Siguro humigit kumulang sa isang tabo. Ganoon karami. Nung makita ko na ating beloved preacher, agad akong binuhat. Sabi sa akin, ano ka bang bata ka, malikot ka, napakakulit mo. Binuhat ako. At nung mga time na yan, nandun din yung isang manggagawa ng Diyos, beloved ordained preacher. Nilaya sila ako, minamahal. At kinas out yung pagdurugo ng aking bunganga, ng aking bibig. Sabi di mo yung pagdurugo sa pagtuloy ng, kasi ano kumbaga malakas po ang paglabas ng dugo sa aking bunganga ayun ang kinas out. Huminto ka sa pangalan ni Jesus. Mga minamalimala na ating mabait na Diyos. Huminto po yung paglabas ng dugo sa aking bibig, mga minamahal. Palakpakan natin ang ating mabait na Diyos. Everybody praise the Lord! At pangalawang himala, mga minamahal, dahil lumipas ang ilang araw, kursada na po yan sa Cabanatuan City. Himala ng ating mabait na Diyos, nung tinignan po yung baitang ng hagdanan, imbis na akong mabungi, ang nabungi yung baitang ng hagdanan. Sabi tuloy nila, ano ba naman yung ngipin mo? Ngipin ba ng kalabaw yan? Dahil hindi ako nabungi, ang nabungi yung baitang ng hagdanan. Kasi po, ano yun plywood. Pero siguro, kung ganito yung baitang, nako po, baka hindi na ako makapagsalita ng maayos. Kaya nga minsan, pag sinasabi na, ang lakas-lakas naman ng boses ito, pag nagpipresto, laging sumisigaw. Hindi tayo pwedeng sisigaw Yung pinag-imalaan ka ng Diyos, hindi ka ba sisigaw? Praise the Lord! Basta yung pagsigaw natin, nasa ayos. Nasa kaayusan. Amen! Praise the Lord! Kaya pag nagpipresto tayo, laging on fire. Lagi tayong talagang pinapakita natin yung boldness, power, and anointing galing sa Diyos. Basta praise the Lord! Sabi ko nga sa baki kanina, pag ang mga kapatid nakikita ko nagising, grabe na ang on fire niyan, sigaw na, power, anointing! Pero pag nakikita ko yung mga kapatiran na inaantok, malayo na ang narating, sabi ko, hindi ako sisigaw. Baka pag sumigaw ako, magulat, maatake sa puso. Mayroon ba natutulog diyan? Wala. Praise the Lord! Mayroon kasi magulat yung mga kapatiran Lalo pag sinabi mong, last verse na! Ay, gising na yan. Ay, last verse na pala. Di ba? Basta praise the Lord! Alam niyo mga minamahal, sabi ko nga, sanay na mga kapatiran. Amen! Ang gawain dito sa Bangar, year 2005, na-establish.
magti-20 years na tayo, kaya mapapalitan na itong 19. 20 na! Oh, di ba? Amen! Sa Baknotan, year 2009. Ilan taon na ron? 16. Magsi-17 years na. Tama ba? Ilan taon sa 2009? Oh, bilangin nyo nga. Oh. Ayun. So, matagal na, alam na ng mga kapatiran, ang kalakaran ng ating banal na iglesia. Everybody say, praise the Lord. Kaya balik natin sa 1998 crusade, Cabanatuan City. Himala lang Diyos! Kusada! O, nagpatotoo. Ako ang isa sa ipinatotoo ng mga ngaral, ating beloved preacher. Itong batang ito, nalaglag sa hagdanan! Makulit kasi! Oh. Pero mas makulit yung anak ko ngayon, si Sayon. Dumoble siguro. Oh. Pero himala lang Diyos, sabi. Pinaghimalaan ng malapit ang ibang lingkod. O lahat kami magkakapatid, puro mahimala eh. Kaya kulang yung araw ng linggo eh. Everybody say, praise the Lord. Oh, nayaya. Nasa krusada na kami ha. Eh, malit pa kaming mga bata nun. Ako, si Kuya Eliboy, si Kuya Sakar. Oh, niyaya, nagkayayaan, sumakay ng bump car. Alam niyo yung bump car? Tama ba? Ha? Yung sasakyan na electricity. Yung sa mga palaruan, sumakay kami doon. Sinakay ako ni Kuya Sakar, tapos si Kuya Eliboy. Eh di yung mukha ko medyo namamaga pa po ito kasi nga bumagsak ako sa hagdanan eh. Medyo sabi nga, sa loob, wasak yung gilagid ko. Nahati sa loob. Hindi ko lang matandaan kung dito ba sa kaliwa o sa kanan. Medyo namamaga po, kanan nga. Ito, dito. Eh ngayon, sumakay kami sa bump car. Eh, pilalag kabungguan. Tumama yung mukha ko sa manibela. Tumugo na naman. Iyak ako lang iyak, sabi ko, isusumbong ko kayo kay Papa, sinaman nyo kasi ako dito. O, lesa naman. Sa madali sabi, maraming mga karanasan. Kaya kahit bata ka pa lang, kaya kang paghimalaan ng Diyos. Amen! Ewan sa praise the Lord! Oh, kung ipapatato ko yung mga karanasan, talagang marami. Lahat tayo may kanya-kanyang karanasan. Hindi ka ba batitibay dyan sa paglilingkod? Magpa-backslide ka pa kaya? Hindi ka pa kaya dadalo ng Miyerkules? Hindi ka pa kaya dadalo ng overnight prayer? Oh, di ba? Hindi ka pa kaya dadalo ng Bible study? Unahin mo talaga ang gawain ng Diyos. Everybody say, praise the Lord. Kahit ano pang gagawin mo, unahin mo talaga ang ating mahal na Jesus. Dahil ang Diyos mismo nagsabi, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Everybody say, praise the Lord. Oh, maraming mga karanasan. Oh, 1998, Cabanatuan Crusade, 2000, Palawan Crusade. Marami. Hanggang sa na-assign na sana sa ibang outstation. Na-assign na sa Iba Zambales. Oh. Na-assign na sa San Felipe Zambales. Na-assign sa Alaminos, Pangasinan. Oh. Na-assign sa Abra. Salamat sa Diyos. Dito na sa Bangar talagang nanatili. Oh, tumagal na kami dito ng magti-20 years na. Palakpakan natin ang ating mabait na Diyos. Everybody say, praise the Lord. Sa awa tabag ng Diyos, mga minamahal. Kaya, maraming karanasan. Noong araw, nagsusundo tayo ng kapatiran. Kinikwento ko nga sa aking mga kasamahan. Pag Holy Supper, Bangar, Luna, Baknotan magkakasama dito sa Bangar. Minsan sa Luna, minsan sa Baknotan. Ang lalayo ng mga sinusundo. Tapos yung mga sasakyan natin, puro second hand. Oh. Minsan, sundo na kapatiran sa Santol, maubusan ng diesel. Magulat ka! Himala ng Diyos.
wala lang laman yung sasakyan na diesel. Nakapaghatid na sa mga kapatiran, nakauwi pa sa pastoral house. Palakpakan natin ang ating mabait na Diyos. Everybody praise the Lord! O minsan maplatan. Dito one time sa pastoral house, naplat yung gulong. Nagbaklas ako ng gulong. Eh yung pagkakabit ko ng jack, medyo alanganin. Ang nangyari, natanggal ko na yung gulong, ipapalit ko na yung isang gulong na reserba. Dumulas yung jack. Kung wala ang Diyos, ang babagsakan yung leg ko, putol na to. Wala nang aking ulo, wala na ako. Eh, ang nangyari, tinuruan kasi tayong kahit sa isip lang, mag-hallelujah, praise the Lord ka. Amen! E di pag dulas ng jack, dumulas, umuulan pa. Himala ng Panginoon. Naikalang yung gulong na reserba. Imbis na yung ulo kong maikalang, yung gulong yung reserba. Kaya ayan ay sabi ko, salamat sa ating mabait na Diyos. Nag-iingat ang ating mabait na Diyos. Palakpakan natin ang ating dakilang Diyos. Everybody praise the Lord. Minsan, pangyayari sa baklota naman, nagatid ng kapatiran. Hallelujah. Nagatid na yung mga kapatiran. Grabe, ang lalayo. Pauwi na. Bumagsak ang harapan ng sasakyan. Yun pala, sira na ang ball joint. Yung ball joint ng pinagkakapitan dyan sa kabitan ng gulong ng sasakyan. Basta sa mga nagdadrive, sa mga may sasakyan, alam nila yung ball joint. Ano yun? Lumawag na. Natanggal. Akala ko flat. Hindi pala. Bumagsak yung harapan ng sasakyan eh. Sabi ko, malalang Diyos. Bakit po? Dahil kung kasakay ang kapatiran, ang daan, paangat, pataas, pababa. Paano kung pababa, biglang natanggal yung piyesa ng sasakyan, yung ball joint, naku, disgrasya ang abuti namin. Ang pangyayari, pag-iingat ng Diyos, kung kailan doon na kami nagdahan-dahan, tsaka naman nasira, kasi sa kalumaan na sa katagalan na Kaya sabi ko, totoo ang Diyos. Nag-iingat ang ating mabait na Diyos. Palakpakan natin ang mabait na Diyos. Everybody praise the Lord. Pangyayari ulit, nagsundo ng kapatiran. Huli sabi natin sa baknotan. February 2016 ata yun. Sundo ng kapatiran. Buhay pa yung iba natin mga kapatiran na sinusundo namin dyan sa Sinapangan. Pagsundo. Pagdating na sa Bungol Hospital, yung palikod dyan na pababa. Pababa. Dahan-dahan ang sasakyan. Pero naramdaman ko na, isa-isa na ang natanggal yung tornilyo. Ayun pala ang naging dahilan kung bakit simula sa Kamiling hanggang sa Bungol, yung sasakyan, gumagewang-gewang sa likod. Sa kapabayaan ko rin, hindi ko na na-check. Kaya naging lesson sa akin yun. Pinangaralan ako, hindi ka kasi nag-check ng sasakyan. Paandar ka ng paandar. Praise the Lord! Lahat yun, tinanggap ko yun kasi mali naman talaga ako Kaya nyo bang gawin yan? Pag nagkamali kayo, sigawan kayo? Galit na! Paandar ka ng paandar sa sasakyan! Hindi ka kasi nag-check! Ayan na. Tanggapin mo yun kasi mali ka Tinanggap ko po lahat yun. Kasi sanay na ako dun Pagmamahal yun para sa akin. Everybody praise the Lord! Kaya mga sumunod na pagsundo, pagdating sa mga kapatiran, talagang chine-check. Gulong, check. Driver, check. Laman ng tiyan, wrong. Wala pang laman. Maraming karanasan. Hallelujah. Sa madaling sabi, pagdating sa Bungol, hindi namin sukat akalain, himala lang Diyos. Natanggal yung gulong sa likuran. Di ba sa harapan, driver seat, kaliwa tapos sa kanan. Dito. Sa likod ko, natanggal yung gulong sa bandang kaliwa. Lumipad ang gulong, buti himala lang Diyos, walang kasalubong.
Kung titignan natin yung daanan na pababa, pagligo mo ng ganon, ng ganyan naman, hospital na. Buti wala kaming kasalubong na sasakyan, wala rin sasakyan sa likod. Himala naman lang Panginoon. Nag-review kayo agad ako, minamahal kami ng aking kasamaan, mga kapatid. Hallelujah, praise the Lord, praise the Lord. Oh. Yung sasakyan, himala lang Diyos, bagamat ayun ay sumadsad na, naramdaman namin, merong malaking kamay na humawak sa sasakyan at unti-unti itong naigilid doon sa gilid ng kalsada. Everybody praise the Lord! Kaya natakot ako noon. Sabi ko, ayoko na magsundo, maghatid ng kapatiran. Kasi pag na-disgrasya, ay makapabasol, tawag ito? Mapabasol tayo pa eh. Agong dagiti loved ones, dagiti kapatiran. O kaya sabi ko, himala ng malaping. Maraming mga himala. Noong araw, year 2013, ang gawain natin dito ay araw-araw. Sa kaalaman niyo po. Martes, o rather, Lunes, gawain dyan sa San Jose, California. San Jose Sudipet pala. Oh. Martes, dyan sa Tabuk, San Juan. Oh. Tapos Merkules, dito sa Bangar, Baknotan. Huwebes, sa Kamiling. Oh, huwag kayong mag-alala, wala pa ako sa kalahati. Amen! Praise the Lord! Huwag kayong mag-alala, 17th anniversary ko kasi ngayon eh. No, Sunday pala. Kaso, hindi tayo nagkita-kita kaya ibabahagi ko. Oh. May nakaluto na ba dyan? Oh, maganda nga para kahit pa paano. Oh. Huwebes, Bible study sa Kamiling, Balawan. Biyernes, ang gawain noon, dan sa Baki, ganyan din, umaga hanggang hapon, tapos dito sa Bangar, overnight prayer. Sabado, gawain ulit, sa Kuruoy, Santol. Paglinggo, 3 gawain natin noong araw, Bangar, Luna, Baknotan. Kaya ang naiwan dito, mga nanay, mga tatay, iilan din. Oh, di ba? Kung babalikan natin yan, di ba? Everybody praise the Lord! Kaya nga sana mga kapatiran, sa tinagal-tagal ng panahon, dapat hindi na talaga kayo nag-a-absent eh. Dapat hindi na talaga kayo nanlulupaypay. Hindi na kayo nanghihina. Everybody praise the Lord! Huwag kayong pabago-bago ng espiritu. Amen! Lahat ba sabi ng praise the Lord? Ang dami nyo ng karanasan, di pa ba kayo tumatag? Noong araw, ikaw pa lang, tatay, nanay. Nagka-anak na kayo, nagkapamilya na. Ngayon, ang lalaki na ng anak nyo, may anak na rin, may apo na kayo. Di ba, grabe? Kung babalikan natin yung mga karanasan na yan, grabing himala ng Diyos. Everybody praise the Lord! Sabi pa niya mga kapatiran, ay, Brad Ede, ag-ar-arkila kami, pay. Apa kami jay pagyo? Manupay tipliti, Ede. Nalakapay, 15 pesos. Hindi. Magkano? Nalagip yung ba yung mga nanay, tatay? Ilang bus kayo noon? O kaya jeep, di ba? Ngayon, inilapit ng Diyos ang gawain, kaya wala nang dahilan para hindi ka makakadalo. Everybody praise the Lord! Praise the Lord! Nagaset gun, di ba? Kaya ibigay mo ang buhay mo sa Diyos. Ang buhay na tinutukoy, spiritual life. Kasi mahalaga yung buhay natin eh. Kung hindi mahalaga yung buhay natin, bakit pa tayo nilikha ng Diyos? Bakit pa tayo binigyan ng buhay? Ang buhay na ito, gagamitin natin sa paglilingkod sa Diyos. Palakpakan natin ang ating mabait na Diyos. Everybody praise the Lord! Kaya ang nasa isip natin yun. Ano yan? To make a story short? Ito na tayo, may kanya-kanya na pamilya, maging aking mga kapatid, may pamilya na. May mga anak na rin, di ba? Ang iniisip namin ngayon, yung mga anak namin, di balik kami mga magulang, di na kami kumain. Makakain lang yung mga bata.
Oh, mabili yan kung anong gusto nila. Hanggat maaari, wag nilang maranasan yung naranasan namin. Ganyan tayong mga magulang, hindi ba? Tama po ba, mga tatay, mga nanay? Ibagbaga tayo, anak ko! At adal ka nga na siyaat! Taday talang, di maitindigan niyam. Uri awan ti kwarta tayo! Ba't sa laki di? Makatapos ng pag-aaral? Sa Ilocano yan? Makaturpos? O, makatapos ka ng pag-aaral. Ayan ang may papamana namin siya kahit wala tayong balitok. Di ba? Nakakatuwa ng mga nanay minsan pag nagpapatotoo eh. Mga tatay ba? Ganyan ang mga magulang. O, ako nga eh. Hindi ko naman sa, minamala, baka sabihin nyo, nagpaparamdam si Brother Andrew. O, ako nga, hindi nga ako makabili ng barong na maganda eh. Oh. Inuwal tayo kayong mga bata. Eh, syempre, mahalaga yung mga bata. Binigay ng Diyos yan. Eh, kahit itong sapatos ko nga, oh. Gusto nyo makita? Para magising naman yung mga kapatiran. Oh. Ayan, oh. Oh. Bumuka na sa ilalim. Oh. Baka sabihin nyo, oy, si Brother Ando, luma na yung sapatos, ah. Ang dami pinagdaanan nito. Mapa Loleta, Mapa Amoranto. Oh. Buhay pa rin. Still alive, sabi. Basta praise the Lord. Sabi ng Kuya Sakar, Drew, pag call him up na, pagkakanta na yung Pine Square, talon tayo. Talon ka hanggang sa masira yung sapatos mo. Himala lang mahal na Panginoon, nakawi pa sa banggar, tinignan ko yung sapatos, hindi naman nasira. Basta praise the Lord. Praise the Lord. O, di ba? Grabing mga yung malalaman ng Panginoon. Last verse na nga tayo. Baka iniisip nyo, abutin kayo ng ulan. O, sino nag-iisip na uuwi na? Ay, wala naman eh. O, sino bang may habulin? May hinahabol ba kayo? O, si Tatay Romeo nandito. Palakpakan natin ang Diyos. Si Tatay Bernard. O, di ba? Mga baguhan, naligtas sa Magallanes, patuloy na maglingkod sa ating mahal na Panginoon. Sabi ko kay Tatay Romeo, Tay, tatanong tayo 3 beses, sisigaw na hallelujah, praise the Lord, tumayo tayo! Nung tinignan ko siya, Tay, tayo na. Nagkita agad, nakatakder magayaman. Puri ng mahal na Panginoon. O, di ba? Hanggang ngayon, nagpapatuloy siya. Palakpakan natin ang ating mabait na Diyos. Everybody praise the Lord! Puri ng ating mahal na Panginoon. Napakasaya ang maglingkod sa Diyos. Amen? Pinagpala nga ang mga kapatiran dito eh, sa Banggar. Bakit? Minsan pag artarkol na, isang kanta, nagkapuspusan na. Oh, inabot pa ng 2 kanta, nagkapuspusan uli. 3 kanta, alas 6 na ng gabi, nagkakapuspusan pa rin. Everybody praise the Lord! O, di ba? Anong tawag dyan? Mainit na Kristiyano. Amen! Praise the Lord! Oh, kaya marami tayong karanasan, mga minamahal. Lahat tayo may kanya-kanyang karanasan. Pangawakan po natin yan. O, naranasan natin para tayo ay maging matibay sa paglilingkod sa ating mabait na Diyos. Everybody, so praise the Lord! Naalala ko pa nga, nagkusada sa Alilim. Ang layo, year 2018 ata yun. O, naalala nila ni Rosita? Idijay Alilim. Nalagay ko dyan may sa kapatiran tayo, medyo may katanda na si nanay. Oh, mataas, matarik. Pagdating doon sa kalagitnaan, Jay Luga nag-stop. Umi-stop yung sasakyan. Alam niyo nangyari? Bumaba yung mga brothers, pati yung iba na may kalakasan pa magtulak. Jay, may isang kapatiran tayo ni nanay. Doon sa kanyang pagkatakot. Hallelujah! Imbaga na kayo. Mabugbog sa mati angis kon. Oh. Pinakagrabe. Nakaisbo pa yun. Oh. Kung titignan natin, medyo nakakatawa. Pero salamat sa Diyos, karanasan kasi yun eh. Na hindi makakalimutan hanggang ngayon, nagpapatuloy siyang naglilingkod sa ating mabait na Diyos. Everybody praise the Lord! Kung ako nakaranas yun, ay, pagsasabi ko pa, himala ng Diyos yun eh. Makakasama ba ako dun sa pagkukursadahan kung hindi ako pinaghimalaan ng Diyos?
Everybody say, praise the Lord! Praise the Lord! Ay, ang daming himala, mga minamahal. Kaya kukulangin yung araw ng linggo, di ba? Ano oras ba tayo nagsimula kanina rito? 10. Masarap kausap yung mga kapatiran sa Banggar. Para ka lang kumakain ng chicharong baka. Meron man chicharong baka? Meron din? Di ba? Ganyan sa paglilingkod sa Diyos. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Sabi ng Biblia, huwag mong kalilimutan lahat ng ginawa ng Diyos sa iyong buhay. Dahil pag nakalimutan mo na, ay ibig sabihin, inagaw ka na ng kaaway. O basahin natin, Psalms chapter 103. Verse 2. Marami pa tayong napuntahang mga lugar. Nakasama kami. Malilit pa lang kami bata. Napunta rin tayo sa Cavite. Year 1990s ito eh. O sa Santiago, Isabela. Marami, minamahal. Purihin na ating mahal na Pinoon. Kaya mga kapatid ko, mga ate, mga kuya. Ako kasi panlima eh. Ang pinakaalam ko na na-assign na namin, 1998, Isabela. Tapos 2000, Iba Sambales, hanggang 2001 ata yun. Tapos 2002, San Felipe. Yung chapel doon, ang katabi, Campo Santo. Kaya sabi ng ibang mga kapatiran doon, pati worker, pag overnight prayer, may mga nakikita sila, may mga nararamdaman. Katabi ng Campo Santo eh. Pero yung malalaman na Pinoon, yung mga bad spirit doon, nakas out po lahat yun. Palakpakan natin ang ating mabait na Diyos. Praise the Lord! Hallelujah. Basahin natin. Last remaining verses. Marami pa. Amen! Masarap makita, mga kapatiran na may ngiti sa labi. Wala akong nakikitang naiinip. Abutin tayo ng alas 6 talaga nito. Okay. Pakibasa. Yan daang Psalms chapter 119, verses 34. Yung saklat ng mga awit, 103, versikulo 2. Purihin mo, O Panginoon, o kaluluwa ko, at huwag mong kalimutan ang lahat ng inyong mabubuting gawa. Amen. Pakiulit. Dahan-dahan mo. Dahan-dahanin mo lang. Yung saklat ng mga awit, 103, versikulo 2. Purihin mo ang Panginoon, o kaluluwa ko, at huwag mong kalimutan ang lahat niyang mabubuting gawa. Amen. Everybody praise the Lord! Kaming mga manggagawa, mayroon kaming mga karanasan sa pagilingkod sa Diyos. Kayo din pong mga kapatiran, meron din. Kaya hindi natin kinakalimutan yung mga bagay na yan na ginawa ng Diyos sa ating buhay. Lahat ba sabi ng praise the Lord? Kaya mga minamahal, bilang mga anak ng Diyos na nakaranas ng mga himala ng Diyos, anong gagawin natin? Anong hilingin natin sa Diyos? Anong magiging panalangin natin sa ating mahal na Panginoon? Bilang mga Kristiyano totoo na pinanghawakan na tayo ng ating mabait na Diyos. Sabi ng mga awit, 119, talatang 34, italon sa talatang 37 hanggang 38. Bigyan mo ako ng pagkaunawa at aking iingatan ang iyong kautusan. Oo, aking susundin ng aking buong puso. 37 hanggang 38. Alisin mo ang aking mga mata sa pagtingin ng walang kabuluhan at buhayin mo ko sa iyong mga daan. Papagtibayin mo ang iyong salita sa iyong lingkod na ukol sa takot sa iyo. Everybody, praise the Lord! Marami tayong gagawing panalangin. Iilan lamang po ito, mga kapatid ko. Hilingin natin sa Diyos, mahal na Panginoon, patuloy mo kong bigyan ng pagkaunawa sa iyong mga salita at aking iingatan ang iyong kautusan. Oo, aking susundin ang aking buong puso. Kaya pag naunawaan mo salita ng Diyos, iingatan mo ang kautusan ng Diyos. Gagawin mo itong higit pa sa kayamanan. At sabi, iyong masusunod ng buong puso. Everybody praise the Lord. Ano bang sabi? Alisin mo ang aking mga mata sa pagtingin ng walang kabuluhan at buhayin mo ko sa iyong mga daan. Ayan, no? Ano ba nga tinitignan natin ngayon? Ano ba pinapokusan natin ngayon? Yung mga bagay pa ba dito sa sanlibutan, pansamantala lang yan. Pero yung buhay mo, may paglingkod mo sa Diyos,
Ayan, ang lahat ay nakarecord sa langit. Everybody, praise the Lord. Bawat paghihirap mo, pagsakripisyo mo, pagtitiis mo, hallelujah, marami ka ng pinagdaraanan sa iyong buhay. Sabi nga, stand still. We're stand still. Oh, nakatayo pa rin tayo. Pinangahawakan ng Diyos. Palakpakan natin ang ating mabait na Diyos. Everybody, praise the Lord. Oh, kaya ilingin natin malapay noon. Hindi sinabing alisin ang mata. Ikatamday ito'y mata ka po, Diyos. Awanan Ikatamday ito'y lapayag ko. Awanan Ikatamday ito'y ngiwat ko. Awanan Awan ti ginagawa po, ti kinapintas nan. Oh. Ang tinutukoy dito, kasi lilinawanagin natin alisin mo ang aking mga mata. May katuloy. Sa pagtingin ng walang kabuluhan. Oh. Anya tikit kita ang tata. Anya ti dingding yung tata. Anya ti ibagbagang tata. Oh, di ba? Yung mga tinitignan natin kung may kabuluhan ba. Ano bang pinopokusan natin? Ano bang pinapahalaga natin? Spiritual na bagay ba? Paglilingkod sa Diyos? Everybody praise the Lord! Kaya nga sa mga kapatiran na dumadalo ng Biyernes at Linggo, talagang ang masasabi natin, kayo po ay pinagpala na ng Diyos. Yung ipinapamuhay nyo, salita ng Diyos yan. Ginagawa nyo, ipinapamuhay nyo, ina-apply sa inyong buhay. Grabe, pagpapala na ng Diyos yan. Palakpakan natin ang ating mabait na Diyos. Papagtibayin mo ang iyong salita sa iyong lingkod na ukol sa takot sa iyo. Ayan, papagtibayin. Oh, kaya mag-pray tayo malapit yun. Gawin mo kang matibay. Gawin mo kang matatag. Gawin mo kang malakas na naglilingkod sa iyo. Everybody praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Kaya nga, narinig ko lang minsan, ay, ayan si brother, ayan si sister, batikan na yan. Oh, parang manok na may tahig. Ang haba ng tahig ng tandang na manok. Oh. Ang tinutukoy spiritual, wag niyong gawing literal Hindi naman tayo mananabong Spiritual, ibig sabihin, ano ba, matagal na. Kahit anong gawin ng kaaway dyan, di na basta-basta matitibag yan. Everybody, praise the Lord! Praise the Lord! Oh, di ba? O yung lumot. Alam niyo yung lumot? Oh, yung mga nakikita natin mga bagay-bagay na nilulumot. Ibig sabihin, talagang matatagal na yun. Oh, antik na yun. Oh, di ba? Yung gripo, pagpatak ng tubig sa sahig o sa floor, sa semento, minsan nilulumot. Oh, ganun Ang ibig ko sabihin spiritual. Everybody praise the Lord. Praise the Lord. Oh, ganun tayo mga nakakilala sa ating mabait na Diyos. Matagal ka ng Kristiyano, kaya dapat hindi ka natatalo ng kaaway. Hindi ka na natatalo ng pagsubok. Hindi ka natatalo ng pag-uusig. Amen. Amen. Hindi na natatalo ng kahinaan. Everybody praise the Lord. Kaya yan ang gawin nating panalangin. Mahal na Panginoon, habang ako'y nabubuhay, bigyan mo ko ng pagkaunawa sa iyong salita at aking iingatan na iyong kautusan. Oo, aking susundin ang aking buong puso. Alisin mo ang aking mga mata sa pagtingin na walang kabuluhan at buhayin mo ako sa iyong mga daan. Papagtibayin mo ang iyong salita sa iyong lingkod na ukol sa takot sa iyo. Palakpakan natin ang ating mabait na Diyos. Lahat magsabi ng praise the Lord. Everybody praise the Lord. Ayan, kaya papanatilihin natin yung ating pag-ibig sa Diyos, yung ating takot sa Diyos, yung ating katapatan sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Maaari ba natin palakpakan muli ng malakas na palakpak ang ating dakilang Diyos? Oh, last verse na talaga ito. 2 Corinthians chapter 7, verse 15. Aawit na po tayo. Hallelujah, hallelujah. Ikalawang Korinto, kabanatang 7, talatang 15. Oh, napakagandang salita ng Diyos. Praise the Lord, hallelujah. Diyos aklat ng ikalawang Korinto, kapitulo 7, versikulo 15. At ang kanyang pag-ibig ay lubha pang nananagana sa inyo, samantalang naaalala niya ang pagtatalima ninyong lahat.
kung paanong siya'y tinanggap ninyo na may takot at panginginig. Amen. Amen. God bless, Brother Ricky. Brother RJ, ulitin mo nga, pakiulit. Kabanatang 7, talatang 15. Ikalawang mga taga-Korinto. Sa aklat ng Kalawang Korinto, Kapitulo 7, versikulo 15. At ang kanyang pag-ibig ay lubhapang nangangana sa inyo, samantalang naalala na ang pagtalima ninyong lahat, kung paanong siya'y tinanggap ninyo na may takot at panginginig. Amen. Everybody say, praise the Lord! Anong grade ka na sa pasukan? Ha? Grade 9. Ano yung grade 9? Third year high school? Third year? Everybody say, praise the Lord! Oh, pag ganito ka talagang pag-uusap, makapatiran, gising. Amen! Oh, last verse na! Oh, gising na ang mga kapatiran. Palakpakan natin ang ating mabait na Diyos. Dapat uwi tayong masaya. Amen! Hindi tayo malungkot. Oh, magiging malungkot ka pa ba pinagpala ka na ng Diyos. Hallelujah. Kaya salamat sa ating mahal na Panginoon. Pinapasalamatan ko ang Diyos, buong puso, buong isip, buong lakas, buong kaluluwa. Hallelujah. Na tayo ay patuloy na ginagamit ng ating mabait na Diyos. Sabi nga na isang mangangaral, mahal na Panginoon, pag kinuha mo ako, sana ako ay nakapaglingkod sa iyo ng nararapat. Balikan mo ako, mahal na Panginoon. Kung hindi kukunin, kung hindi mauna sa piling ng Diyos sa langit, balikan ng Diyos, rapture. Everybody say, praise the Lord! Ayun yung ating target, mga kapatid. Malangit tayo, ma-rapture. Kaya sabi, at ang kanyang pag-ibig ay lubhabang nananagana sa inyo. Samantalang naaalala niya ang pagtalima ninyong lahat kung paano siya itinanggap ninyo na may takot at panginginig. Kaya nandyan yung ating takot sa ating puso at isipan. Takot tayo na mawalay sa paglilingkod sa Diyos. Takot na tayo na mawalay pa ang Espiritu Santo ng Diyos sa atin. Everybody should praise the Lord. Lahat masabi ng praise the Lord. Alam niyo mga minamahal, himala ng ating mahal na Panginoon. Bago tayo awit, yung apo ng ating isang kapatiran, kahapon, nagpabaka prayer sila. Oh, iba kasi yung salitang nilapa sa kinagat. Ang nangyari, nilapa ng aso yung 2 years old na bata. Himala ng Diyos, hindi yung mata ang nadali. Dito, sa taas ng kanyang mata, tapos sa baba, sa mukha. Oh. Siguro mga tatlong kahapon, fresh na fresh pa talaga. Sariwang-sariwa ang sugat. Kung tayo sa edad natin na ito, kakayanin natin. Medyo mahapdi nga lang. Yung bata, 2 years old, himala ng malapay noon, kanina nakadalo sa baki, apo ni nanay. Oh? Natuyo na yung sugat. Himala ng ating dakilang Diyos. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord! Kaya grabing inak ni nanay. Oh, si nanay, lola ng kanyang apo, dahil yung magulang ng bata, nasa ibang bansa, nagtatrabaho, dahil sa pangangailangan niya ng pamilya, para matustusan, pang diaper, pang gatas, lahat ng pangangailangan. Ilan silang magkakapatid? Oh. Kaya nasa abroad ang magulang. Kaya nung makita nung nanay, nung bata, ang kalagayan ng kanyang anak, awang-awa talaga. Hallelujah. Oh, kaedad ni Sayon. Ito nga si Sayon, lapit din ng lapit sa mga alagang aso. Oh. Sabi ng mga magulang,
Oh, medyo nagalit siguro kay nanay, sa lola ng bata. Oh, parang pinabayaan mo kasi ganyan. O si nanay naman, ang sinasabi, ayaw nyo kasi maglingkod sa Diyos. Nasa religious na denomination kasi kayo. Ayaw nyo maniwala sa akin. O, ganun ang nangyayari. Kaya sabi ko, minamahal talagang ang mahal na Panginoon. Kapag nagimala, ito ay totoo. Everybody say, praise the Lord! Praise the Lord! Masarap maglingkod sa Diyos kahit walang paalala. Kahit walang pagsubok. Ang mahirap kung hindi na tayo makatayo. Naku po. Oh. Kating mga awit, dati kayong ginagamit choir member, nako, panahon na para bumalik po kayo. Hindi panahon ngayon ng panlalamig, panlalata, pagpapahingalay, o ano pa man. Hanggat maaari, abang tayo may buhay, magpagamit tayo sa Diyos. Everybody say, praise the Lord! Oh, ang nangyari kasi dun sa ibang apo ni nanay, bumaba sa pagiging mga awit. Oo nga naman kasi dahil totoo, mahirap magpagamit bilang mga awit. Pero sa Diyos, walang imposible. Walang imposible sa Diyos. Ay naman sa praise the Lord. Kahit gaano pa kahirap yung sinasabi nating mahirap, pag talagang calling ka ng ating mabait na Diyos para gamitin niya sa kanyang banal na gawain, ikaw na magsasabi, baliwala yung hirap na yan. Kaya kong lagpasan yan dahil kasama ko ang Diyos. Palakpakan natin ang ating mabait na Diyos. Everybody say, praise the Lord. Hallelujah. Kung makikita niyo yung itsura ng bata, 2 years old, yung laging kasama ni nanay sa gawain, maawa kayo, minamahal. Kaya salamat sa ating mabait na Diyos, nakita ko yung kalagayan. Kanina ang pagluwa ay talagang bawat awitin ng mga awit. Salamat sa ating mabait na Diyos. Hallelujah. Kung wala ang mahal na Panginoon, tandaan niyo, minamahal. 2 years old na bata, iba yung kagatin Pag kinagat, mga ano lang kagat sa ibabaw ng ngipin, sa baba, mga dalawang ganun lang yung sa kanya, ang lalaki. Hindi kagat. Lapa. Alam niyo yung lapa, parang leon. Parang kakainin ka ng buo. Talagang papatayin ng demonyo yung bata. Himala ng mahal na Panginoon. Pinicturean ko na lang para talagang sabi ko, salamat sa Diyos. Tayo, naniniwala tayo na ang Diyos natin ay nakikinig ng panalangin. Amen! Pero paano ito sa mga loved ones ng kapatiran? Kaya nung Friday, tinanong ko, sinong may gusto mag-Bible study dito sa Baknotan? Wala nag-amen. Si nanay narinig niya, gusto niya daw mag-Bible study sa bahay nila. Kinabukasan, Sabado, ayun na ang nangyari. Hindi niya nabanggit na, amen, Shak brother, kaya't ko, ag-Bible study, ijay balay me. Saan na nga naibaga? Biyernes yun, dumating yung Sabado. Kaya mahalaga ang gawain ng Diyos, huwag niyong isinasawalang bahala. Huwag niyong uunahin kung ano ang inyong sariling kagustuhan. Pag gawain ng Diyos, Miyerkules, Biyernes, Linggo, kay Bible study yan, unahin natin ang gawain ng Diyos. Everybody say, praise the Lord. Kaya nga, nung naalala ko ang patotoo, gusto ko na sana kumawit, pero nagpapahabol pa ang malapit ng paalala sa ating beloved Kasipit family. Nung nangyari kay Nanay Remedios, ang patotoo nila, sabi, doon na nagbigay ng paiwatig ang Diyos na sila ay kinakailangang manumbalik. Huwag kayo masaktan. Yung kapatiran natin, yung kanyang apo, yung pinaalalahanan ng mabait na Diyos, naisip ko lang, paano kung si nanay, kunin ng Diyos ang kanyang buhay? Sinong magpapatuloy sa kanyang mga anak, sa kanyang mga apo, sa paglilingkod sa Diyos? Yung mga kapatiran dito na sinusundo namin noong araw, nung sila ay kinuha ng mabait na Diyos, wala lang patuloy. Galit na galit pa yung kanilang anak, kahit yung apo nila, malalaki na, galit na galit. Bakit daw namatay yung kanilang mga mahal sa buhay? Kaya sabi ko, grabe ang mga pangyayari ngayon. Sana maramdaman ng mga mananampalataya gaano kahalaga ang gawain ng Diyos. Huwag niyong isipin na tayo lang ang palagi nagkikita.
Huwag niyo isipin na tayo-tayo lang palagi ang nasa gawain ng Diyos. Ang pinaka-number 1 na nandito sa gawain ng Diyos, presensya, ang pag-ibig ng ating mabait na Diyos. Mismo ang Diyos. Everybody praise the Lord. Kaya ayun na lang naisip ko sa mga kapatiran mga tatay, mga nanay. Pag kinuha ng Diyos yung buhay natin, buhay niyo po, sino magpapatuloy na inyong mga anak, mga apo? Mapalad na yung mga may loved ones na talagang nasave na sa gawain. Meron at meron na magpapatuloy. Lahat magsabi ng praise the Lord. Ang pag-ibig ng Diyos ay masagana, sumasagana sa atin. Ganyan tayo, minahal ang ating mahal na Panginoon. Palakpakan natin ang ating dakilang Diyos. Glory, glory to God. Hallelujah. Sa Diyos lamang kapurihan, pagdarakil at pagpapasalamat. Salamat mahal na Panginoon sa lahat ng biyaya at pagpapala. Kaligtasan. Habang tayo po yung maawit, magpuri, magpasalamat tayo sa Diyos. Habang ating inaawit, kung may pakita sa live yung picture, meron? Ayan, kahapon yan. Yung ngayon, meron? Oh, sa akin, himala ng Diyos yan. Kasi kahapon pagkapasa ng picture, sa himala naman po, hindi lang siguro sa akin sinen, pati sa ating beloved Holy Preacher, sa atin. Ayan o. Yung ngayon, pwede bang makita? Meron tayo dito. Kahapon yan, fresh na fresh yan, mga kapatid. Ipaalam ko sa loved one, sa nanay at tatay ng bata, pasensya na kayo kung pinakita ko. Pero sa akin, himala ng Diyos yan. Maniwala kayo ng Diyos talaga ay totoo sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Oh. Yung ngayon, yung picture, paki-ano nga, princess, kung may pasa sana ron, pasa ko na lang. Awitan natin naman lang, Panginoon, totoo ang Diyos ay mabuti. Hallelujah. Hallelujah! Awitin natin yung goodness of God. Sa Tagalog tayo, sa Tagalog tayo, sa Tagalog. Hallelujah! Hallelujah! Mahal kita. Purihin ka, O Diyos. Hallelujah. Sa unang panalangin, pag-ayon at mahal na pastor. Hallelujah. Hawak mo sa'yo. Totoong mahal na Panginoon. Hallelujah. Nasakin pagmumulong. 2 years old. Hallelujah. Naranasan niya yan, minamahal. Mahapdi po yan, mahapdi. Masakit. Kanina kinarinig ko ngayong bata. Hallelujah. Umiiyak. Himala ng Diyos. Totoong sinasabi ng Biblia. Magpangainit ka na maglingkod sa Diyos. Magtabag ka na maglingkod sa Diyos. Iingatan ka, puproteksyonan na mahal na Panginoon. Ibigin ka ng Diyos. Hallelujah. Kahit ikaw ay nagkukulang, nagkakamali, nagkakasala, pero ipakita mo sa Diyos 100%. Mahal na mahal mo siya. Hallelujah. Hallelujah. Purihin ka, mahal na Panginoon. Siyang gabay sa kasakit. Sa mga himala mo, Diyos. Purihin ka. Salamat sa katugunan ng panalangin. Sa unang panalangin. Ang mahal na pastor, mahal na pastora. Ako't ko'y buhay. Hallelujah! Ng Diyos. Ika'y lupat sa habang buhay. Hallelujah! Ika'y mabuti ng purihin ko, Diyos. Maghihimala ang Diyos pag naniwala ka sa Kanya. Maghihimala ang Diyos. Maghihimala ang kabutihan ng Diyos. Hallelujah. Kita
Mga minamahal, pagmasdan nyo ang itsura ng bata, kung paano siya pinaghimalaan ng ating mahal na Panginoon. Ang sabi ng kanyang lola, kung hindi siya nakita ng kanyang lola, minamahal, marahil kamatayan na ng bata. Hallelujah! Ako'y naniniwala, higit sa lahat kung wala ang Diyos natin pinaglilingkuran. Ano na kaya nangyari sa bata niya? Ika'y ang mabuti magpagay hanggang ako'y Puri ka, O Diyos, puri ka. awitin ko Ang kabutihan ng Diyos. Kailan ba di magbabago? kabutihan Yes, hallelujah, namin! kailan All the glory, honor, and praise, and majesty, and belongs to you, God. buhay Hallelujah. ko'y iaalay ko Lahat sa'yo. Kailan ba di pagbabago? Allah, kailan ba di pagbabago? Buong buhay ko'y iaalay ko lahat para sa'yo. kailan ay di magbabago ang kabutihan mo. Mga minamahal, pagmasdan po natin ang ating sarili sa mga oras na ito. Kapag tayo ay puspos ng Banal na Espiritu Santo ng ating mahal na Panginoon, hindi ka papayag na hindi ka mapapaluwa. Hindi lamang dahil sa may pangangailangan ka sa Diyos. Masarap lumuha, masarap umiyak tayo sa kabutihan ng Diyos na ikaw ay nagpapasalamat sa Kanya. Higit sa lahat, dahil minamahal mo, mahal na Panginoon. Dahil mahal mo, mahal na Panginoon. Dahil sa mga imula ng Diyos sa Kanyang ginawa sa ating buhay. Pinagpala tayo! Pinagaling tayo ng ating mahal na Panginoon! Ang sabi natin, mga pastor, kahit walang langit, maglilingkod siya sa Diyos. Pero pinatunayan ng Diyos, may langit. May buhay na walang hanggan. Salamat, para Panginoon. Ito sa puso, mabanggit ka ng pagpapasalamat sa mahal na Panginoon. Hanggang sa pamatak ang luwa mo. Salamat, mahal na Panginoon, sa biyayat pagpapala. Salamat, mahal na Panginoon, buhay pa kami. Meron kaming mga mata, nakikita namin ang mga himala mo. Meron kami mga tinga, narinig namin ang mga himala mo. Meron kami mga bibig, nasasabi namin, ikaw ay totoo. Kami nakakapagpasalamat sa iyo. Salamat! May puso kami, mahal na Panginoon, na umiibig sa iyo. Salamat. Nandyan ba? Naipakita yung ngayon ng picture? Kahapon, fresh na fresh pa, minamahal. Nung makita ko, ako kagad ay napaluha, maging aking beloved wife. Dahil inilagay ko kagad ang aking sarili doon. Paano kung ayon ay mangyari din sa aking anak? 2 years old din. Sila kapatiran. Ako manggagawa. Sabihin natin manggagawa. Malakas ang prayer, malapit sa Diyos. Hindi rin pwedeng masabing ganun eh.
kapatiran, may mga loved ones, unbeliever. Anong sasabihin? Baka sinabi, inaalagaan nyo ba yan? Akala ko ba totoo ang Diyos nyo? O, ganun eh. Pero himala ng mahal na Panginoon. Habang kargang-karga ko yung bata kanina, nalimbawa ko, inilagay ko yung sarili ko doon. Si Zion, 2 years old. Sabi ko, salamat mahal na Panginoon, nakayanan ng bata. Yung bata pa lang siya, sinubukan kagad. Hallelujah. Hindi ko lang alam kung maliit na aso o malaking aso, pero sa tingin natin, malaking aso yan. Oh, himala ng mahal na Panginoon. Totoo ang Diyos, nakikinig ng panalangin! Totoo ang Diyos! Hallelujah. Walang sapat na salita! Mahal na Panginoon. Purin ka! Tapat sa habang buhay. Purin ka! Mahal na Panginoon. Ika'y mabuti pa. Pinapuri ka namin! Dahil ikaw ay naghiwala! Ang tanong ko ay nabubuhay. Alayin ko ang kabutihan ng Diyos. Ika'y tapat! Sa habang buhay. Tapat ang Diyos! Tapat ang Diyos! Ika'y mabuti na patay mo. Hallelujah! Hallelujah! Aawitin ko ang kabutihan ng Diyos. Aawitin ko ang kabutihan ng Diyos. Mga minamahal, God bless sa mga nag-assist sa mga tumugtog. Manalangin tayo habang naramdaman natin ang banal na presensya ng Diyos. Dakilang Diyos, sa aming pinakamamahal na Jesus. Maraming salamat, mahal na Panginoon. Hallelujah. Palagi namin napapatunayan na ikaw ay totoong Diyos na buhay. Marami man kami pagkukulang, pagkakamali, mga pagkakasala, mahal na Panginoon. Nagkukulang kami sa panalangin, nagkukulang kami sa pag-ayuno, nagkukulang kami sa pagpupuri, nagkukulang kami sa pagdalo, nagkukulang kami sa pagsunod sa kalooban. Ulit sa kabilang banda, at tinitignan mo, mahal na Panginoon, yung aming taos puso na pagpalapit sa'yo. Taos puso na pagpapakababa. Maraming salamat, mahal na Panginoon. Hallelujah. Hindi mo kami pinabayaan. Hindi mo kami iniwan. Maraming salamat. Sa aming mahal na pastor, aming mahal na pastora. Salamat, mahal na Panginoon, sa mga kapatiran na walang asawa sa kanilang paglilingkod sa iyo. Sila nagpapakainit na maglingkod sa iyo. Iniibigan nila ng buong puso at isipan, buong lakas, buong kaluluwa. Salamat, mahal na Panginoon, sa lahat ng biyaya at pagpapala, pisikal, material, pinansyal. Higit sa lahat, sa espiritual na pagpapala. Sa iyo lamang, Diyos, sa kapurihan, karakilaan, papurit, pagsamba, sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Mga minamahal, ipatong natin ang ating makamay sa parte ng ating katawan. Sama-sama natin i-cast out ating mga sakit, makaramdaman, problema, sulirayan sa buhay, mga pag-aadlang, sa katugunan sa ating mga panalangin, manalangin tayo. Lahat tayo magbanggit ng panalangin, magsisipo muna ang bawat isa. Mapagpahalang masalangit, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Aming pinakamamahal na Jesus. Hallelujah. Kung paano ka kumilos sa aming kalagitnaan, ganoon din po ang gawin mo sa oras na ito. Magimala ka, O Diyos. Kung paano mo pinagimalaan ang bata, 2 years old, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Ikaw ay totoong Diyos, nagihimala. Ganoon din po ang aming ninanais na mangyari sa amin. Gawin mo sa amin, O Diyos. Hallelujah. Tugunin mo. Bigyan mong katugunan ang aming mapanalangin. Ang makapatira ng hina sa pananampalataya, ng lalamig, ng lulupaypay.
Bigyan mo silang kainitan sa paglilingkod sa iyo. Ang mga may mabibigat na problema, tulungan mo silang malutas sa kanilang mga problema. Mahal na Panginoon. Ang mga kapatiran, hallelujah, nagnanais maka-abroad, makapag-abroad, makapunta sa ibang bansa, hallelujah, para makatulong, makasuporta sa iyong manalagawain. Pagpalain mo sila, O Diyos. Hallelujah, hindi lamang sa iyong bang bansa, maging dito sa bansa Pilipinas, mga hanap buhay na makapatiran, pagpalain mo. Ang mga magbubugid, hallelujah, mga namamasahero, namamasada, mahal na Panginoon, pagpalain mo, hallelujah. Maging mga mangingisda, lahat ng makapatiran sa kanilang mga hanap buhay, pagpalain mo, Diyos, hallelujah. Maging makapatiran, mahal na Panginoon, hallelujah, lahat. Aming panganalangin sa iyo, palakasin mo kami, Diyos, buong pamilya ng aming mga pastor, hallelujah, buong beloved and beloved family, hallelujah, hallelujah, mga magagawa, makapatiran, lahat kami, Diyos, pangawakan mo, hallelujah, tulungan mo kami, mapaglabanan mo kami na, naman na Pinoon, sa iyo kami umaasa at nagtitiwala sa oras na ito, nakapatong aming makamay, sa aming mga ulo, sa iyo, Diyos, sa walang posible. Sinabi mo, Diyos, ipato kamay sa may sakit ay gagaling. Sa makapangyari pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Aming sama-sama sinasway. Pinapalas na uri mo kaawin mati mo sa tiramdaman. Kasaut! 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 In Jesus' name, devils of babies. Kasaut! Devils of cancer, leukemia, AIDS, diabetes, leprosy, goiter, pneumonia, arthritis, rheuma, tuberculosis, cast out! Demonyo pagkabulag, pagkabalay, pagkapipit, pagkabing bulag, sipon, hallelujah, pangisa pananampalataya, mga demonyo adla sa kadugulan sa panalangin, demonyo adla sa pagpapala, cast out, cast out, cast out. In Jesus' name, hallelujah. Praise the Lord, and welcome to the victory. In the mighty name of Jesus, pray. Amen, amen, hallelujah. Praise the Lord, hallelujah. Praise the Lord, hallelujah. So we got tayo, I love you, Jesus! Puri ng Diyos, hallelujah. Tayo po naman magtaas ng ating makamay. Sisigaw tayo 3 beses. Hallelujah, praise the Lord. Sabay-sabay po tayo. Kasabay ang ating pagtalon. Buong lakas, buong galak. May kasama pag-ibig, sabay-sabay po tayo. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Glory to God. We love you so much po. But our dear Jesus love us more and more. Hallelujah, ang aakinin natin ang katungon sa ating panalangin tagumpay na nagmamula sa ating mabait na Diyos. At tayo po ituloy-tuloy na po sa ating madalagawain. Mga minamahal, gawain po natin pag Miyerkules. Nawa itong ating bilang na ito, makadalo po kayo. Alauna ng hapon, overnight prayer, Biyernes, alas 9:30 ng gabi. At araw ng Linggo, alas 9:30 o alas 10 ng umaga, ating simula ng ating banal na gawain. At sa Bakibaknotan, araw ng Linggo, alas 8 ng umaga. Araw ng Miyerkules, alas 12 ng tanghali. Araw ng Miyerkules, alas 12 ng tanghali. Biyernes, alas 10 ng umaga. Linggo, alas 8 ng umaga. At sa ating Bible study, tuloy-tuloy po yan, praise God, yung araw ng Huwebes, sa ganap na alauna ng hapon. At tayo patuloy na nakikiramay, nagpapabot ng pakikiramay po, minamahal, sa buong pamilya po na ating beloved Kapitan ng Magallanes, Luna La Union. Hallelujah, praise God. Na siya po, minamahal ko, ay pumanaw na po sa makabilang buhay na minamahal. Hallelujah, praise God. Tangang ganyan po ating buhay. Salamat sa ating malapit. Tayo po ay bigyan pahintulot na tayo po ay makagamit doon sa covered court, minamahal. Ating napagkusadahan. Hallelujah, praise the Lord. At mamaya po, minamahal, hallelujah, pupunta po tayo roon sa ating mga elders. Hallelujah. Bibisita po mga minamahal. Hallelujah. Praise the Lord sa Amen. Praise the Lord. I-announce ko na lang po ulit mamaya minamahal. Tayo po muna manalangin sa ating live streaming. At kasabay na rin po yung ating special love offering. Ipag-pray po sa atin. Nating beloved brother Alberto Sarmiento. Praise the Lord. Siya na lang po ang manalangin. Hallelujah. Praise the Lord. Sa ating mga ever viewers, pagpalain ka natin mahal na Panginoon. Tuloy-tuloy po ang ating banal na gawain dito po sa lugar ng Bangar La Union. Praise the Lord. We love you so much, Brother Jesus. Love us more and more.
Sa ating pong live streaming, isabay nyo na rin po at sa ating special love offering. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless po, beloved Priestol Andrew Manalang. Tayo po'y manalangin, mga minamahal, sa ating pagtatapos sa ating live at ganoon din po sa ating special love offering. O dakilat pagpalang Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan mo aming pinakamamahal na Panginoong Isus, maraming salamat po Ama sa hapong ito, sa taglay naming kalakasan, kalusugan, buhay at hininga na umabot sa oras na ito sa pagtatapos ng aming banal na gawain, sa mga papuring awitin mula sa joyful song, solemn song. Mahal na Panginoon, maraming salamat, mahal na Panginoon, sa patnubay at paggabay mo maging sa mga buhay na patotoo ng mga minamahal naming kapatiran, mahal na Panginoon, patuloy na nagbibigay kalakasan sa aming pananampalataya, mahal na Panginoon. Maraming salamat po Ama sa patnubay at paggabay mo maging sa paliwanag ng pagbibigay, mahal na Panginoon, na patuloy mo kaming tinuturuan upang makasunod sa iyong mga alituntunin, mahal na Panginoon, upang kami po ay magtamasa ng pagpapalang buhay na walang hanggan nagmumula sa iyo, mahal na Panginoon. Maraming salamat. Ganun din po, mahal na Panginoon, sa iyong matamis at banal na presensya na lagi mong ipinadarama sa bawat isa sa amin, sa pagkilos mo na mainam sa aming kalagitnaan. Salamat po Ama, sapagkat ito ang aming kalakasan, ito ang aming gabay, mahal na Panginoon, sa araw-araw naming pamumuhay, lalo higit sa Ebanghelyo na kaligtasan, mahal na Panginoon, na siyang naging pagkain ng aming gutom na kaluluwa, mahal na Panginoon. Patuloy mong itunutuwid ang bawat isa, patuloy mong binubuksan ang puso't pangunawa upang kami po ay patuloy na humawak sa iyo at kami din po, mahal na Panginoon, ay higit mong hinahawakan ng maigpit, mahal na Panginoon, sa aming pagpapatuloy, mahal na Panginoon, sa paglilingkod sa iyo. Maraming salamat po Ama. Ganon din po sa pagkakaloob ng mga special love offering sa hapong ito, mahal na Panginoon. Patuloy mong buksan ang pangunawa, mahal na Panginoon, hallelujah, ang mga kapatiran, mahal na Panginoon, na patuloy na sumunod sa iyong mga kautusan sa pagbibigay, mahal na Panginoon, sa mga kapatiran na nandyan pa rin yung pag-aalinlangan, mahal na Panginoon. Patuloy mong hipuin sila, mahal na Panginoon, sa mga kapatiran na nais magbigay, subalit walang kakayahan. Bigyan mo sila ng pagkakakitaan, mahal na Panginoon, upang sa susunod naming pagsamba ay makabahagi din sila, upang magtamasa din sila ng pagpapalang nagmumula sa iyo, mahal na Panginoon, at sa aming pansamantalang pag-uwi, mahal na Panginoon, inyo po kaming ihatid sa aming kanya-kanyang tahanan na malwalhati at ligtas, taglay ang kapayapaan nagmumula sa iyo, mahal na Panginoon, sa aming puso't isipan, na mahal na Panginoon, patuloy kang kumilos sa aming buhay, mahal na Panginoon, hindi lamang dito sa gawain, mahal na Panginoon, bagkus sa araw-araw naming pamumuhay, sa pangunat pangkalahatan, dalangin ng aming mahal na pastor, sa pangalan ni Jesus, ito pong aming samot dalangin. Amen. Praise the Lord. Hallelujah.